Sa ating meditation ngayong gabi, focus tayo sa prayer sapagkat ito ang ating hininga ng iglesia. Marami po ang ayaw manalangin, tinatamad manalangin, dahil ang katwiran nila, bakit pa natin kailangan manalangin? Alam na ng Diyos kung ano yung ating kailangan. Bakit kailangan pa tayong tumawag sa Kanya? At isa pa, minsan hindi naman sinasagot ng Panginoon ang ating dalangin. At wala tayong kasiguruhang kasagutan. Kaya, wag na lang siguro. Yan po ay isang katwiran ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Hindi niya kilala ang Diyos. Sapagkat kung kilala niya ang Diyos, check lang na siya po ay mananalangin. Sapagkat alam nating tumutugon ng Diyos sa panalangin. Hindi lang natin ito nabibigyan ng pansin ang ating pong ginagawa, tayo'y natutuwa, nagagalak kapag nangyayari yung mga bagay na pabor sa atin. Pero hindi natin natatandaan na ito'y hiniling natin sa ating Panginoon. Hindi ka lang natin alam kung kailan ito darating. So pinanghawakan natin ang salita ng Diyos na siya'y tapat, at tayo'y matalino mga Kristiyano na dapat nating gawin ang panalangin. Bilang Kristiyano, higit pa nating paigtingin ang ating layunin, ang ating kusang panalangin. At paano ito natin paigtingin? Nabuksan natin ang banal na kasulatan, Matthew chapter 7, verse 7 to 8, isang pamilyar at kabisado nating talata. Ngunit tignan natin ang mga katotohanan dito, paano natin mapaigting ang ating panalangin. At atin itong pinamagatang panalangin walang kabiguan. Panalangin walang kabiguan. Humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo ay makakatagpo. Tumuktok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap. At ang humahanap ay nakakatagpo. At ang tumutuktok ay pinagbubuksan. Yan po ang salita ng Panginoon na ating pinamagatang panalangin na may katiyakan o panalangin walang kabiguan. Panginoon, maraming salamat po sapagkat isang biyaya po, Ama, na kami po'y makapanalangin sa inyo. Sapagkat ito'y inyo pong kaloob sa amin, ito'y means of grace, na amin pong dapat gamitin upang matanggap namin ang mga inihanda at nakahanda nyo ng katugunan para po sa aming pangangailangan. Ang kailangan alam namin, Panginoon, ay ang pananampalataya, pananalig, na sa pamamagitan ng pananalangin, ito pong daan upang matanggap namin ang mga pagpapalang ito. Nawaturuan niyo kami, Panginoon, paigtingin pa ang aming pong pananalangin bilang Kristiyano sa buhay na ito. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Now, paano po natin mapaigting ang ating pananalangin upang tayo makatiyak na magtatagumpay ang ating mga kahilingan sa Diyos, sapagkat pinamagatan natin itong panalangin walang kabiguan. Now, paano po natin mapapaigting ito? Dito po sa ating talata, verse 7 to 8, may tatlong garantiya sa isang matagumpay na pananalangin. Itong dapat nating makita rito, mga kapatid. Una, ang panalangin ay isang pagpapalang pribilehiyo. Hindi ito basta ginagawa lamang ng mga tao na manalangin kayo. Ito ay isang pagpapalang pribilehiyo. Isang pribilehiyo na tayo'y pinagkalooban ng panalangin na kanyang tutugunin. At pribilehiyo sapagkat ito hindi binibigay sa lahat ng tao, kundi ito'y binibigay niya sa kanyang mga iniligtas na tao. Ang kanyang mga inaring ganap na mga tao. Ang kanyang mga inangkin na mga anak ng tao. Kaya rito, gawin natin ang ating panalangin na may kasiguruhan o mayroong katiyakan o marubdob na panalangin. Ano pong tinuturo sa atin dito? Tatlong bagay. Humingi. Bakit po? Kailangang humingi sapagkat tayo po'y tatanggap. Yun ang pangako eh.
At ito ay nasa mga tao ng Diyos. Wala ito sa ibang mga tao. Sapagkat ang mga tao, mga kapatid, bagamat sila nananalangin, alam natin na hindi lahat ng tumatawag Panginoon, Panginoon ay pinapakinggan ng Diyos. Yun lamang gumagawa sa kalooban ng Diyos. At ang nakakagawa ng kalooban ng Diyos ay yung mga binigyan ng bagong kalooban. Sila yung mga sumasamba sa Espiritu sapagkat sila'y mga espiritual na tao. Kaya kailangan tayong tumawag. Ito isang pribilehiyong tinanggap natin bilang Kristiyano. Humingi at tayo'y tatanggap. Ikalawa, humanap at tiyak na makakatagpo. Yun po ang sinabi ng Panginoon. Yun ang ating panalangin. Kumatok. At ang Diyos ay magbubukas ng kanyang puso. Ang Diyos ay magbubukas ng kanyang puso. So yun po yung dapat natin makita, na ang panalangin po is a privilege. Ito po ay pagpapalang pribileyo. At dito mapapansin natin sa implication, ang sabi, humingi ka, humanap ka, kumatok ka. Ito'y nagpapakita sa atin, nag-i-imply na seryoso ang ating pananalangin. Dapat alam ng isipan natin kung ano ibubuka ng ating bibig. Hindi bara-bara. Kaya nga nung nakaraang Sunday, Merkulis, na marami kalalakihan sa atin, pag nananalangin sa devotion, kung saan-saan nagmumula. Galing sa nakaraan, sa mga ibang panahon, sa kanyang ginagawa araw-araw, kung anong pumasok sa isipan, ganun. No, ito po yung nagpapakita sa atin dahil ito'y pagpapalang pribileyo na tayo'y makipag-usap sa Diyos, so kailangan sigurado tayo sa ating sasabihin. Katulad halimbawa, marami tayong prayer concern. Yung prayer concern ang iyong papanalangin, hindi yung iyong pagtagumpay sa trabaho, sa kung saan-saan. Kailangan talaga kausapin mo ang Diyos. Kailangan humingi ka, humanap ka, at tumuktok ka. At ikalawa, ang ating pong panalangin ay may pangakong gantimpala. Hindi lamang ito pagpapalang pribilehiyo, pero may pangakong gantimpala. Basahin natin uli ang verse 7 tsaka 8. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Tumuktok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap. At ang mga humahanap ay makakatagpo. At ang tumutuktok ay pinagbubuksan. Nakita niyo kung gaano ito kaseryoso? Kaya nga ang panalangin po ay panalangin ng mga taong marunong, may kaalaman, bukas ang isip, bago ang puso, na siya'y nagkikipag-usap sa Diyos. Hindi kung nakikipag-usap tayo sa tao. Maraming nagpipray kasi na pinaparinig sa mga tao na magaling siyang manalangin. Hindi ito nadadaan sa husay ng pananalita. Hindi ito nadadaan sa maraming sinasabi. Kundi nadaan ito, kundi sa kaseryosuhan mong pakikipag-usap sa Diyos. Dahil ang panalangin ay ang paghingi at nakatitiyak tayo. Ang humanap, nakatitiyak din tayo. Ang kumatok, nakatitiyak din tayo pagbubuksan tayo ng puso ng Diyos. Kaya, ang panalangin natin, paigtingin pa sapagkat ito ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kasagutan sapagkat ang panalangin ay pagpapalang pribilehiyo, ang panalangin ay may pangakong gantimpala. At pangatlo, ang panalangin ay isang matagumpay na pagtsatsaga. Matagumpay na pagtitis. Dito po sa panalangin, sinusubok ng Panginoon sa atin yung patience natin. Ang patience natin, ito po yung nakabaon sa ating paniniwala, pananampalataya. Sapagkat tumahina ang ating pananampalataya, hindi tayo magtitiis, hindi tayo magtsatsaga. Kaya nga, ang panalangin natin na binigay ng Diyos sa atin, isang privilege sapagkat makikipag-usap tayo sa Kanya. At ito ay matatagpuan sa pagtsatsaga. Pagtsatsaga, alam natin isa itong virtud o virtue na kaloob ng Diyos sa Espiritu. Galatians chapter 5.
Ito po'y bunga ng Espiritu Santo. Nasa atin ito. Kailangan natin ang pagtsatsaga, pagtitiis, sapagkat ang ating pagtsatsaga at pagtitiis sa ating panalangin, ito po ay nagde-develop sa atin ng pag-asa sa buhay. Ganitong sabi sa Romans chapter 5 verse 3 to 4. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapigatian sa pagkaalam na ang kapigatian ay nagbubunga ng pagtitiis. At ang pagtitiis ay nagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. Lalo tayong lumalago sa pagkilala sa Diyos habang nananalangin tayong buong isip nating isinasa isip yung ating mga dalangin at naghihintay tayo at nagtitiis sapagkat ang ating pagtitiis punong-puno ng pag-asa dahil ito'y tinutugon ng Diyos. Marami po ang mga tinutugon ng Diyos na hindi po nabibigyan ng pasasalamat dahil sa kawalan po ng pagtitiis. Tinatalikor na agad, pero pag tinanggap na nila, tuwang-tuwa sila, kung saan-saan sila nagpapasalamat. Kailangan natin ang ganitong uri ng katalinuhan. Kristiyano ay matatalino. So, ano pong dapat nating gawin? Magtiis tayong, tatlo rin. Magtiis tayong humingi, sapagkat tayo po ay bibigyan. Magtiis tayong humanap, tiyak tayo'y makakatagpo. Magtiis tayong tumuktok, sapagkat tayo'y pagbubuksan ng ating Panginoon. So, ang Diyos ay tumutugon sa panalangin. Kaya nga sa ating panalangin, huwag lang maging tulad sa mga mapagkunwari. Kung ating tignan ng context, Matthew 6 verse 5, sa mga mapagkunwaring panalangin, at kapag kayo'y nananalangin, huwag kayong maging tulad sa mga mapagkunwari, sapagkat ibig nilang tumayo at manalangin sa mga sinagoga at sa mga panulukan ng mga salansangan upang makita sila ng mga tao. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ano yun? Kahihiyan o papuri ng tao? So, ingatan natin na tayo mananalangin dahil gusto natin magpa-impress sa mga tao, marunong tayo manalangin. At kung manalangin, mahaba tayong manalangin kung saan-saan nagpupunta. Direct to the point, sapagkat hindi, alam na ng Diyos lahat ng ating mga nangyari at mga ginawa sa atin, ang kailangan natin, puntos natin, ano ba yung prayer concern natin at that moment. Huwag na tayong magkunwari pa, sapagkat ito'y pribileyo sa atin. Ito'y may gantimpala. At ito'y nadadaan sa pagtitiis natin sa Kanya. At dapat ang ating panalangin, bagamat prayer meeting ito, pero dapat sa puso pa rin natin. Tulad ng turo ng Panginoon sa Matthew chapter 6 verse 6, ang sabi, ngunit kapag kayo'y mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at pagkasara mo ng iyong pinto ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. At ang iyong ama ang nakakita ng mga hilihim ay gagantimpalaan ka. So ibig sabihin, kapag tayo po'y nananalangin, huwag mo intindihin yung kapaligiran. Kundi sara mo sa iyong sarili na ikaw ay nakipag-usap, ikaw at ang Diyos lamang. Huwag na tayong magpahanga sa iba. Huwag tayong magbara-bara pag nag-pray. Gawin nating seryoso ito na lumalapit tayo sa banal na presensya ng Diyos at makikipag-usap tayo sa banal na Diyos. Dapat na tayong lumago sa ating prayer, sa prayer life. At hindi lang yun, na dapat masinsinan, magsara tayo ng ating sarili upang ikaw at ang Diyos lamang ang nag-uusap. At huwag na magpaligoy-ligoy sapagkat alam na ng Diyos kung ano yung dapat nating kailangan. Ang kailangan sa atin katapatan. Ano ba yung hinihingi mo, anak, ngayong oras na ito? Ano ba yung dapat mong ipag-pray? Tapos na yung nakaraan, pinagpalaan na kita dyan, nagpapasalamat ka na dyan. Ito ngayon ang iyong sabihin sa akin. Ano yun? Paano mo ito sasabihin? So ang masinsinang panalangin, kinalulugdan ng Diyos. Kaya nga, tinutugon sapagkat nalulugod ang Diyos. So, ang masinsinang panalangin, humingi. Masinsinang panalangin, humanap. Masinsinang panalangin, kumatok. At tayo hindi niya
bibiguin. Ngunit, magtiis, magtiyaga. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong mga salita. Kailangan kaming turuan na lumago sa aming ugali ng paglapit sa inyo, na kami po'y nananalangin sa inyo lamang at hindi kami nagpapapansin ng mga tao kung maganda ba ang aming mga pananalita. Hindi mo kailangan ng magandang panalita, ang kailangan mo ay tapat na puso na lumalapit na may paggalang sa iyo. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.